Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical cards sa iyo. At mamaya naman ay aalamin natin yung magiging kondisyon ng relasyon nyo ng person mo itong matatapos na taong 2024. Itong wolf spirit, ibig sabihin, may nangyaring sitwasyon sa buhay mo na nasolusyonan mo na. Pero hindi pwedeng natapos na hanggang doon. Kailangan nasuri mo yung cause and effect sa buhay mo. Itong owl spirit naman ay pinapaalalahanan ka na maging wise at saka mag-pay attention sa mga sitwasyon na hindi mo nararamdaman o hindi mo nakikita. Maging ready ka para mas maging klaro sa iyo yung mga nangyayaring sitwasyon at mabigyan mo ng tamang desisyon. At yung mga lessons sa past ang makakatulong sa iyo para maresolbahan anuman ang problem mo. Itong spider spirit, ikaw yung gagawa, magdedesisyon para makamit yung mga pangarap mo. Susuportahan ka ng universe. May mangyayaring abundance sa buhay mo na kailangan na ikaw mismo yung magsumikap kesa sa madali mong nakukuha. Para magkaroon ng sense kung bakit mo kailangan pahalagahan yung mga magandang nangyayari sa iyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin yung cards mo, mamaya yung patungkol sa person mo at patungkol sa relasyon. Justice, the Hangman, Knight of Pentacles. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na makukuha mo kung ano man yung hustisya na gusto mong makamit or solusyon sa problems. Kailangan pagtuunan ng pansin yung mga situation para magiging tama yung mga decisions mo. Kakailanganin mong isurrender yung faith mo at saka maghintay. Kaya ito yung nangyayari sa buhay mo kasi alam ng universe na patient ka, marunong ka maghintay at umunawa. Sa career o negosyo, napaka-importante niyan sa buhay natin. Pero meron pang ilang importante na dapat balansehin mo din. Yung time mo sa sarili at time sa loved ones. At saka may ilan na hindi masaya sa career o negosyo, pero hindi ito yung tamang panahon na magdesisyon ka kaagad. Kaya ganito yung pakiramdam mo kasi nga wala kang time sa sarili mo eh. Nafo-focus ka lang sa trabaho. Masipag ka at saka meron ka talagang skills sa career or negosyo. May magandang reward ito. Para sa ilang single, kung hindi ka natrato ng tama noon, matatrato ka na ng tama. Kumbaga mahanap mo yung person na magiging totoo sa iyo. Kaya kailangan baguhin mo na yung nasa isip mo at saka i-let go na yung mga sitwasyon or person na hindi nakakapagpasaya sa iyo. Kasi yung next na makakarelasyon mo,
Kikilalanin ka niya ng gusto at saka ang gusto niyang makarelasyon ay yung pareho sila ng goal. Ang ilan na nasa relationship, nakikita ng person mo na hindi ka masaya sa relasyon niyo. Kaya mag-uusap kayo at yung bang magkakaroon ng teamwork na mas pagtibayin ang relasyon or magkaroon ng happy time together. Ito naman yung cards ng person mo na pwedeng ipakita rin kung ano yung situation mo kasi connected kayo sa isa't isa. Page of Cups, King of Wands, the Emperor. Sa mga cards mo at saka cards ng person mo, pinapakita yung kasal o kaya yung magkakaroon na kayo ng baby. Sa pagbuo nyo ng pamilya, mas lalong magiging masigasig yung person mo. Yung magiging seryoso ba sa relasyon nyo. At pinapakita sa cards na may paninindigan yung person mo, maaasahan mo siya. Para sa ilan, sa financial, huwag basta-basta magdesisyon patungkol sa investment or sa kung ano yung nakita mo online. Magaling ka namang mag-manage ng financial mo, pero huwag basta-basta agad magdesisyon. Kailangan mo kasi i-control yung sarili mo at alamin kung paano mo ginagastos yung financial mo. Maging responsable at praktikal. Magiging maganda rin yung takbo ng karir mo kaya yung financial mo ay kailangan mong ipagpatuloy na maayos. Para sa ilang single, meron kang potential person na makakarelasyon na mas bata sa iyo. At itong person na ito, hindi niya gusto ng pinagsasabihan siya or pinangungunahan. At kung makikipagrelasyon ka dito sa potential person na ito, magtatagal naman yung relasyon niya pero depende sa iyo kung makakaya mo siyang pakisamahan. Kaya mas makakabuti na habang magkarelasyon kayo or kinikilala mo pa lang siya, ay alamin mo na kung ano yung mga bagay na gusto niya at saka ayaw. Ang ilan sa relationship, yung person mo, hindi niya gusto na siya lang yung nagdidesisyon para sa relationship niyo. May mga person kasi na importante sa kanya yung second opinion, yung opinion ng ibang tao or ng person. Dahil sa ang ilan sa inyo, ang karelasyon mo ay maingat sa pagkakaroon ng desisyon. At hindi rin niya gusto yung nakakasakal na relasyon. Yung marami kayong communication, yun yung gusto niyang manatili sa relasyon niyo. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo ay mature. Kaya nakakasunod ka sa kung ano yung mga plano niya or desisyon. At saka meron ding relationship na yung person mo hindi siya ganun ka-romantic. Hindi dahil sa hindi kanya love, kundi dahil sa ganito siya na person, mas umiiral sa kanya yung isip. Ito muna yung alamin natin yung feelings ng person mo. Pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo or situation kasi connected kayo sa isa't isa. Merong person na hindi alam kung ano yung tamang direksyon patungo sa kapalaran. Kaya kahit hindi niya intensyon na manakit ng damdamin ng kapwa, ito yung nangyayari. Hindi napapakita yung totoong feelings at saka hindi rin nagagampanan yung obligasyon sa relationship. Pinagsisisihan ng person mo kung ano yung mga nagawa niyang mali sa nakaraan. At ito din yung ikinakalungkot niya. Ngayon niya nare-realize na marami siyang pagkukulang
or nasabing hindi mabuti sa iyo? Magkarelasyon pa rin or natapos man? Kung tingin mo ay hindi nasaktan yung person mo, ngayon niya nararamdaman. Dahil sa wala nang person na nag-aalala sa kanya, nag-check sa kanya, yung nagsasabi kung kumain na siya, yung kung kamusta siya, ngayon niya napapatunayan sa sarili niya na dapat pinahalagahan ka niya. At saka hindi mo talaga matuturuan yung puso. Kasi kung anong gusto nito or tinitibok, yun talaga yung kailangan mo sundin. Kaya kahit na magsimula pa yung person mo ng bagong chapter sa buhay niya, hindi ka pa rin niya makakalimutan. Lalo na kung ang ilan sa inyo nagtalo kayo or nagkahiwalay. Ito yung isa sa mga sitwasyon na hindi niya matitiis. Yung taong mahal niya na hindi niya kasama or makasama. At itong person na ito ay meron pa siyang natitirang pagmamahal sa iyo. Kaya nga pumapasok ka o sumasagi ka sa isip niya. Pero sa ngayon, wala pa siyang gagawing aksyon sa mga plano na naisip niya. Huwag ka na magtaka kung biglang kontakin ka or magkausap kayo. Kasi meron pa kayong hindi natapos ng person mo na dapat nyong mas bigyan ng pansin. Pwedeng patungkol sa mga anak nyo or yung sa pakay niya, patungkol sa relasyon nyo, kung ano yung patutunguhan. At tingin niya marami kayong dapat ayusin or pag-usapan. Kasi ang ilan sa inyo sa unang cards mo, may mga person na na nagkahiwalay na. At inaayos nyo ito sa legal na paraan. At saka sa relasyon, kung noon, ang ilan sa inyo tahimik ka at gumagawa ka ng aksyon para masolusyonan yung relasyon nyo sa legal na paraan, dito niya naiisip na gusto niya nang itigil ito at yung kayong dalawa na lang yung magkausap ng may fair na desisyon. Ito yung mga cards para sa relasyon niya ng person mo. 2 of Swords, 7 of Pentacles, King of Pentacles. Dalawang cards na yung nagsasabi na pareho kayo ng person mo na ang pinagtutuunan ng pansin ay yung anak nyo. Kung may pagkakamali man yung person, meron siyang gustong itama sa situation nyo. Pero sa side mo, hindi mo pa makalimutan yung nangyari sa nakaraan. Ang ilan sa inyo hindi kayo nagkahiwalay ng person mo pero yung responsibilidad ang pareho niyong pinagtutuunan ng pansin. Para sa kalusugan, ang ilan sa inyo, huwag mo nang balikan kung ano man yung nangyaring trauma sa nakaraan. Kasi ito yung nagiging dahilan. Kaya ang ilan nagkakaroon ng health issues. Mas dapat magkaroon ng improvement sa kalusugan mo at saka yung ma-adjust yung lifestyle mo. Na para kapag nagkaroon ka ng sakit ay hindi ito magtatagal, kumbaga mareresolbahan agad. Para sa ilang single, may mga potential person ka ng pinagpipilian. At saka ready ka na para sa bagong makakarelasyon. Pero ang advice ng cards, huwag mong pagbatayan kung ano yung nangyari sa iyo sa nakaraan at kung ano yung mangyayari sa relasyon mo ngayon. Kasi ibang-iba. At sa umpisa na bubuin yung relasyon, kailangan magkasundo kayo sa time para sa magiging relasyon nyo.
Para sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng konting problema ng person mo. Maisa sa ayos nyo kung ano man yung problema sa relasyon at saka magtatagal pa kayo. Kasi nakamit na ng person mo na ma-secure ang family nyo pagdating sa financial at saka sa career niya. Sagittarius, Taurus, Scorpio, Pisces, Aries. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At para sa ilan na nasa relationship pero hindi kayo magkasundo or magkasama, kailangan yung pag-usapan ng person kung ano yung gagawin na hakbang para maging payapa yung connection nyo. Kung hindi man kayo magiging magkasama. Ito naman yung posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. E, I, W, V, L, P, N, A.